at dakilain ng Ama. Magandang umaga po mga minamahal ko mga kapatid. Napagod po ba kayo? Hindi po. Puspos na puspos po ang bawat isa sa pagpupuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay at sa ating minamahal na Apo Kunching. Sa umaga pong ito, bilang kapatid nyo, siya pong naatasan na maging isang facilitator. Kaya po, hindi ko po alam kung mayroong itinalaga ang Ama, isinulat na magbabahagi o maaaring kung sino po ang nasang magbahagi. Hello? Hi! Di po ba doon sa mga nagdaang araw na ating pagbabahaginan? Sa bawat umaga na niloloob ng Ama, sa una po ang naging panuntunan ay magkaroon po ng tema. Amen po ba? At pagkatapos po ng gayong tuntunin, ay niloob naman po ng Ama na wala na pong tema. Amen? At ang nasa po ng Ama ay kung ano ang mga hiwagang nagaganap at nakakamta natin sa ating buhay, sa ating pagkadako sa dakong yung banal na ito at sa pagkatawag sa atin ng Ama at sa pagpapakilala niya sa atin na siya naman natin siyang nakilala. Sa umaga pong ito, wala naman pong tema. Ano po, hindi po temang matatawag ang kaloob po ng Ama sa aking damdamin. Kundi nun pa pong nakaraang linggo, parang inuudyok po niya sa aking damdamin na maging pagninilay ang kalooban niyang talakayin sa araw na ito. Subalit, doon po sa mga nagmimithi at nagnanasang maging kabahagi ng pagbabahagi dito sa harapan, maaari din naman pong huwag gawing tuntunin itong aking parang pointers na ibibigay. Kung sino po sa inyo ang tatawagin ng Ama sa harapan na magbahagi, at kung sino po sa inyo ang may udyok sa puso na magbahagi, huwag po niyong isipin, ayokong magbahagi kasi may tema, hindi ko maunawaan yung tema. Huwag po. Kundi kung ano po yung hiwaga na naganap po sa buhay ninyo, sa kalooban ng Ama, ay buong galak po ninyong ibahagi sa ating mga kapatid, sa atin pong lahat. Kasi po, nung pong nakaraang linggo, nung mabatid ko pong ako ang facilitator ngayon, para pong inuudyok sa puso ko yung na maging pagninila yung nung una po kayong padamahin ng daloy ng banal na espiritu sa inyong katauhan. Ano daw po ba yung inyong, ano po ba ang ginawang kaparaanan ng Diyos na naramdaman ninyo nung kayo po parang pinadadaluyan ng ating Panginoon ng kanyang banal na espiritu. Ito po hindi lamang para sa mga kapatid na alagad. Ito po ay para sa mga kapatid na tagasunod, mga pasyente, di po ba? Di po ba maliwanag naman po na tinuturo ng ating mahal na Apo bilang kinalugdan na lahat naman tayo pinadadamahan ng Panginoon. Pinadadamahan po tayo ng mga hiwaga. Pinadadama sa atin kung tayo nagagala, kung tayo'y nalulumbay, kung tayo'y nagkakasala o nakakagawa ng mabuti. Amen po ba? O yun po yung mga kaparaanan. So, kung ala naman pong gustong magbahagi tungkol sa kaukulang katanungan, dun po sa mga hiwagaan yung nakakamtan. Kaya po, sa umagang ito, nasa po ng aking puso, wala pa po yata ang kapatid na Emma. Kung magkagayon po, habang hinihintay natin ang ating minamahal na kapatid na Emma, siya po kasi yung udyok sa puso ko na maging pangunahing magbabahagi sa umagang ito.
Subalit napakadakila po ng Panginoon sapagkat habang hinihintay po natin ang ating kapatid, nais po ng amang tawagin, ng ating kapatid na Pepe, na tunay naman pong napaka ganda ng tugtugi ng kanyang mga daliri. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para po sa ating kapatid. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Ako po'y binigyan ng lakas para humarap sa ng ito. Alam ko po, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo, wala ako rito. Kaya salamat po sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa akin. Magandang umaga po, mga kapatid. Sa umaga pong ito, ako po ay maghahayag o magsishare ako sa nangyari sa buong sanglinggo sa akin dito. Siguro po napansin din nyo nung isang Biyernes, nalabas-masok ako diyan. Talaga pong masakit ang aking naramdaman noon. Nung dumulog po ako po sa loob, sabi po na may infection. Hindi ako maihi, hindi ako matay. Nung pagkatapos nung gawain dito nun, umuwi na po kami sa bahay. Pagdating sa bahay, matindi na po ang sakit na naramdaman ko. Tinakbo na po ako sa ospital ng anak ko. Pagdating po sa ospital, ang tinono, nilagyan na po ako ng catheter. Pag-uwi ko po sa bahay, ininom ko yung sinabi ni Apo yung mga dahon-dahon. Medyo po naalis po yung sakit. Hanggang sa dumating yung araw ng Sabado, nakaarawan ng ating mahal na Birhen. Andito pa rin po ako nung gabi na yun. Sabi nga ng Apo sa akin nang lumabas, nung magpalipad ng lodo, bigla akong tinignan na ganyan, nakakateter na ako. Buti, anak ka, pinalabas ka. Eh, hindi lang po ako pinakumpay sa ospital. Siguro po ako, kagustuhan ng ama na hindi ako i-confine. Kasi po, ang nais ko po talaga ay dumalo dito sa birthday ng mahal na Birheng Maria. Noong pong gabi na yun na hinilot ni Apo, na siyahan na naman po ako. Sa loob po ng isang linggo, nung ang sabi po niya sa akin, siyam na araw kong iinumin yung mga dahon-dahon. Ginawa ko po yun. Sa loob po ng isang linggo, nung pong kinabukasan po, nagpa-ultrasound na po ako sa ospital. Dinala po ako nung anak kong lalaki. Ang lumabas po sa ultrasound, meron daw po akong prostate. Eh kahit na po pumayag akong mapunta sa ospital, dito pa rin po nakatuon ang aking kagalingan. Bakit dito po ako gagalingan, sabi ko. Sa mabilis na salita, umabot po yung siyam na araw kong pag-inom ng dahon-dahon. Noong po Sabado, nandito po ako doon sa Rugal na yun. Hinilot na naman po ni Apo. Sabi niya, wag mong tigilan yung pinainom ko sa iyo. Noong po Sabado ng gabi, hanggang dumating yung alauna, noong pong papunta ako sa Sierra Launa, eh nung tumayo ako, nawala na po yung, bigla pong natanggal yung catheter. Kaya naiyak po ako. Kasi ang naramdaman ko, kaginhawaan. Para lang ako nagdahilan sa loob ng isang linggo. Ngayon po, marami pong mga taong nagtataka. Kasi po, ang tao talagang ganyan. Di po sila makapaniwala sa binigay na kahiwagaan ng Ama sa aking katauhan. Na bigla pong natanggal ng kusa yung catheter na hindi ko naman tinatanggal. Kung matulog nga ako
permis lang, kaya manhid na manhid ang katawan ko magdamag. Hindi ko nga maigalaw. Marami pong mga taong nagpayo sa akin doon sa nangyari na yun. Baka raw hinugot ko, hinila ko. Sabi ko, mabait po ang Panginoon sa atin. Walang imposible sa Kanya pagkatotoo ang iyong pananalig. Sabi ko sa aking mga pamilya, tulungan din niyo akong magdasal sa Panginoon. Ginawa po ng mga pamilya ko yun, panay po ang text nila. Kaya napakabuti po ng Ama sa mga pagdadasal at pagtitibay sa Ama. Yan po ang milagrong ginawa sa akin nung Sabado nung gabi na yon. Natanggal po yung catheter ko, wala na po akong naramdaman. Siguro nakikita niyo araw-araw, nakabaga ko dyan. Talagang masakit ang nararamdaman ko. Nung pong araw na yon, pansiyam na araw. Wala, magaling na ako hanggang ngayon, yan. Siya nga ako at wala na akong nararamdaman sa aking katawan. Ang sakit na nararamdaman ko sa loob ng 1 linggo ay minsan lang inibsan ng ating Ama. Kaya mga kapatid, ito mo nangyari sa akin nakita naman ninyo, araw-araw andyan ako. Talagang napakabait ng Ama sa atin. Basta totoo lang po yung pagtitibay natin. Sigurado po, ipagkakalob sa atin ang ating kahilingan. Kaya ngayong magang ito, isang patotoo ko na huwag na tayong magatubili na mag-aalanganin. Bigay lang po natin yung totoo. Walang halong alinlangan. Sigurado po, pagkakalob sa atin ng Ama ang ating kahilingan. Lalong-lalo na sa mga may karamdaman na kamukha ko nung mga nagdaang linggo na yun. Ako po napakabilis ng sagot sa akin ng Ama. Mabilis na bilis po, 1 linggo lang po. Sa ospital po, sabi po nung doktor sa akin, automatic, opera na yan. Hindi ko po inalimtahan yun, basta tinungan ko po dito sa dambanang ito. Dito lang po ako gagaling. Marami po ako napuntang mga doktor na gusto ko lang pong maalaman talaga. Pero dito pa rin nakatuon ang aking isip, ang sarili ko. Doon sa kay Castro, sabi niya, mga 80,000. Operahin ko, 3 araw lang, lalabas ka na. Bini kay Manarang, nagpunta rin ako nung araw ng Huwebes. Pinapalitan ko ang catheter ko. Sabi niya, prostate cancer. Hindi ako basta kahit ano sabihin nila, basta dito sa dambanang ito, dito ako gagaling. Kasi po, nung mga unang araw o unang buwan, marami nang pinagaling sa akin ng ating Ama. Yung pong sakit ko nung binata pa ako, yung hika. 4 na araw lang akong pinainom ni Apo ng dahon-dahon. Nawala yung hika ko nung pang binata ako. Ngayon may apo na ako, marami na akong apo. Kung di ako napunta dito sa dambanang ito, hindi nawala yung hika ko na binigay ko nung pang binata ako. Tapos po, nung tumaas ang presyon ko, binanyusan ako dito ng 9 na araw. Pang-4 na araw yung presyon ko nagpantay na, ala nang hindi na ako kaninikip ang dibdib. Marami po ang pinagaling si Apo dito sa pamagitan ni Apo dito sa dambanang ito. Yung pong bukol ko dito, halos hindi na ako makakain. 4 na araw din. Nagtibay ako rito. Nawala. Sabi ng doktor, operahin. Pero hindi ko pinapansin yung mga doktor. Kahit dinadala ako ng mga anak ko sa doktor, hindi ako pumapayag na mga doktor ako. Meron pa po akong pinakamatinding napagaling ng ating Ama rito, yung naging bukol ko din sa puwit, tabi ng butas ng puwit. Na-share ko na rin dito sa atin, yung mga iba rito sigurado narinig yun, yung iba hindi. Kung nung idulog ko kaya po, sabi niya, pigsa lang ay kayan. Naniniwala po akong pigsa, kaya lang, ang hindi ko po talagang makuha bilang tao. Ba't sa loob po ng 3 araw, samantalang noon nagkakapigsa ako, halos 1 linggo pinapahinog. Tapos pagka napiga, abot-abot sa buwan. 3 araw lang, tinignan ng misis ko, yung pinagbakasan, nalaman mo lang pinagbakasan. Kaya napakahiwaga ng Ama. Sa dambanang ito talagang walang kapantay ang dambanang ito. Ginawa sa aking milagro, talagang
doon sa baryo namin na lang makapaniwala sa mga nangyari sa akin. Kaya maraming salamat po sa ating ama, sa ating mga nagsasakit dito, mga choir at alagad, at kamukha kong bagong hirang akong caps, kung hindi nyo nakikilala. Bagong hirang ako ng caps. Noong pong i-ritual sana ako, nagkaroon po ng konting guwan na nataon po, namatay po yung kapatid ko. Kaya nung i-ritual dito na po yung mga kasamahan ko, ako lang po ang wala. Nakaburol po yung kapatid ko noon. Siguro po ang lahat ng nangyari sa akin, lalo nitong huling ito, bilang pagsubok lang sa atin ng ama. Sinubukan siguro ako, dinadalisay ako. Kaya sa umagang ito, mga kapatid ko, ako po ay naiiyak sa paghahalakan. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa ama ang ginawa niyang kasiwagaan sa buhay ko. Hindi ko po alam kung paano kung ibabalik sa kanya, paano kung gaganti sa kanya. Siguro po ang ama na nakakaalam kung ano ang dapat kong gawin sa pagtawag niya sa akin. Siya na po ang bahala kung ano po yung dapat niyang ipagawa sa akin, o susunod po ako sa iyo, ama, sa pinagkaloob mong kagalingan sa akin. Umasa po kayo na sa abot ng aking makakaya. Kaya ngayon, mga kapatid, napasalamat ulit ako sa ating ama na sana lahat ng pasyenteng naging kamukha ko rito ay maniwala at huwag nang mag-alinlangan sa nakita po niya sa akin. Loob lamang po ng 1 linggong pagtitibay, napakabilis po ng kasagutan ng ama sa aking naging karamdaman. Sana po gawin din po ninyo yung totoong pagtitibay, totoong paniniwala. Wala pong imposible sa ating ama. Napakabuti po niya. Maraming salamat po sa ating mahal na Apo Konsing na kinulugdan. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. May napulot po kayong aral sa kanyang ibinahagi. Buhay po ang Diyos. Tingnan niyo po ang hiwagang naganap sa kanya. Pag niloob ng ama, ano man po yung karamdamang nasa loob ng katawan o mga instrumentong niloloob na itusok sa katawan, isang iglap lang po. Kaya mahal na kapatid, kagalak-galak matunghan yan sa isang kalalakihan ng pumapatakang luha. Amen po ba? Nang sa dahilang damang-daman niya ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi naman po siya tuwirang nangako na siya maglilingkod sa kanyang kagalingan, kundi ang narinig ko po ay sa abot ng kanyang makakaya. Amen po ba? Di po ba mahigpit ng habili na wag na po tayong mangangako, kundi yung pong ating magagawa, yung ating kakayanan na kalooban ng Diyos. Napakaganda po ng ibinahagi ng ating mahal na kapatid, at naniniwala din po ako na may layon ang Panginoon para sa ating kapatid. Magiging kabahagi siya sa pag-aalay ng papuring awit sa ating Panginoon. Kaya mapalad ka kapatid, nawa nga po yung kanyang binitiwang kataga patuloy magtibay ang bawat isa, anumang pagdalisay, patuloy pong ipakipaglaban. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid. At ngayon naman po, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na macho. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating minamahal na kapatid, upang muli ay magbahagi ng mga hiwagang nakamtan niya sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga choir, sa mga alagad, sa IT team at sa aking mga kapatid na
Caps, magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share, dapat po isa lang, nadagdagan po kahapon ng isa pa, na lubos na nagpaantig sa aking puso na kailangan ko talagang i-share, ibahagi sa inyo. Ang una po ay yung pagluwal ng aking pangalawang anak ng babae. Purihin po ba ang Diyos? Sapagkat kung meron man po mga bago dito at hindi alam ang aking dinaanan naming mag-asawa sa aming pamumuhay, matagal po kaming hindi biniyayaan ng anak. At sa pagkakataong ito na kami ay nanalig, nanampalataya sa Diyos na buhay na walang imposible sa Kanya, sunod-sunod pong ipinagkaloob 2 babae po. At yun po ay yung aking bunsong anak ay iniluwal po noong September 2. At sa tulong po ng buong kapatirang Divine Mercy, mga anghel, at higit sa mahal na Apo Kunching, maluwalhati po kami nakalabas sa ospital. Maraming salamat po sa kanilang lahat at higit sa lahat sa amang nakita. Wala pong imposible sa Kanya, basta't manalig po tayo, hindi niya tayo pababayaan. Ang una pong pangalan ng aking anak ay Maria Divina Conchita. Maria, mahal na Inang Birhen. Divina, Divine Mercy. Conchita, mahal na Apo Kunching. Yun po ang pangalan ng aking panganay na anak. Ito naman pong bagong ipinanganak, kasi po ayaw kong mawalay sila sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Inabribit ko po yun. Niliitan ko lang po yung Maria Divina Conchita. Nilagay ko po Madicon. Naintindihan niyo po ba? Madicon. Maria Divina Conchita. Madicon. Tapos sa una po nilagyan ko ng Angel. Angel Madicon. Purihin po ang Ama. Kaya po nagsabi nung doktor, ba't ganun ang pangalan ng anak mo? Pinaliwanag ko po sa kanya at purihin ang Ama. Tuwang-tuwa po si doktora. Tuwang-tuwa po siya. At yun nga po, ang itong pangalawang isi-share ko sa inyo, pangalawang ibabahagi ko sa inyo, yung kahapon po na naganap sa amin dalawa ng ating mahal na Apa. Kilala niyo ba ang mahal na Apa? Amen. Ang asawa ng ating mahal na kinalugdan. Umaga po umalis kami dito ng alas 7, naka-tricycle lang po kami, papunta po kami Baliwag. Yung tricycle pong sinakyan namin, yun din pong biyenang ko. Hindi hinatid na po kami. Ang takbo namin po hindi naman kabagalan, hindi rin mabilis. Pero pagdating po namin ng intersection po dito ng Pulong Palasan, malayo pa lang yung kita ko na yung trailer truck, 2 trailer truck na bumuelta na silang paliko. Gumanon na, sininyasan ko na yung binang ko, sabi ko, Tang, di pala niya napansin, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy po talaga yung binang ko. Ngayon, malapit na ito, sumadsad na kaming ganon. Sa loob si Apa, ako yung nasa gilid ng tricycle sa labasan, katabi ko na yung gulong. Katabi ko na yung gulong na malaki na umiikot ganyan. Kasi di po ba pagka umiikot yun, pag ganyan po muna, no? Gaganyan po muna yun. Eri, katabi na kami. Kung talagang loobin ng pagkakataon, baka wala na kami ngayon kung hindi dahil sa amang dakilang makapangyarihan. Kaya po, purihin ang Ama. Nag-usap kaming dalawa ng Apa, sabi ng mahal na Apa sa akin, kapatid, anak, kung siguro wala tayo sa divine, nasa loob na tayo ngayon ng ambulansya at wala na tayong hininga. Sabi ko, oo nga po, Apa. Kasi sa pangyayaring yun, kung nagkataon po na yung sa gilid na yon, madalas maraming tricycle yun eh. Nagkataon naman pong walang nakaparada. Kaya naisadsad kami hanggang dulo. Eh madalas maraming tricycle nakaparada yun, lalo na Tiangge po kahapon ng Plongplasan. Kaya kung talagang hindi po niloob ng Ama sapagkat alam niya na tayo ay kanyang mga lingkod at hinirang, purihin talaga siya, dakilain siya tuwina.
Talagang sabi ko, hanggang gabi pinag-isipan ko, paano kaya kung wala na ako ikaliliit ng anak ko? Kaya po, sabi ko talagang salamat sa Panginoong Diyos, salamat sa Ama. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ang kinalugdan ng Ama. Nagbago ang buhay ko, nagbago ang takbo, nagbago higit ang aking pagkatao, at nakilala ko ang Diyos Ama na siyang lumalang sa ating lahat. Maraming salamat po. Purihin ang Ama, katotohanan, ang pahayag ng ating kapatid na Matso ay kung sa salita at katagang tao'y kahindik-hindik. Ano po? Subalit, sadyang doon ay pinatunayan ang matatapat na lingkod ng Panginoon kailanman ay di pababayaan. Amen po ba? Sadyang ang Diyos po ay buhay, kaya papaano po tayong magpapagalugmok sa mga problema? Sadyang pinahihintulutan po ang problema at nalulutas din naman. Kagaya po ng buhay. Kung sa kanyang pagpapahayag konting kudlit na lamang hindi na po natin alam. Subalit, doon po, ano po ang pangunahing mensahe doon? Nagmaniobra ang Panginoon doon sa sasakyan na dapat ay makakabunggo sa kanila. Kung paano sa kanilang isip at pagtitiwala ay nagmamaniobra ang banal na Espiritu sa kanilang katauhan, kaya po kapwa nakamtan nila ang kaligtasan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At ngayon naman po, bago muling tuwirang tumawag ng magbabahagi, sapagkat ang kaukulang tinawag po ay hindi makakapagbahagi, sapagkat may ibang ginagampanan, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na bunso upang sa ating Panginoon ay mag-alay ng awitin. Amen po ba? Inaantok po ba tayo? Alam niyo po, kanya-kanyang kaloob. Naalala ko po, pag ang kapatid na Berhel ay tinatawag ng Panginoon, ay kung kalooban po, para po tayo gisingin ng Diyos. Bawal matulog! Amen po ba? Bakit po pag ang kapatid na Berhel ang sumisigaw ng bawal matulog, galak na galak po kayo? Hintayin po niyo siya at pansamantala po, pakinggan po natin ang ating kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Purihin at nakilay ng ating Ama para sa inyo pong lahat at para sa ating Panginoon. Siyempre po. Damdamin niyo po ang awitin na to. Nawa po ay makapagdulot sa inyo ng iba yung lakas ng Espiritu kung nanamnamin po ninyo ang awitin. Ikaw, sinag ng buhay, liwanag ko sa kamalayan. Ikaw, aking sandigan, siya kong lakas sa kakinakam. Pag-ibig ko'y ikaw, o Panginoon ko, tubig na papawi sa uhaw ko. Pagkas ako'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa'yo, magpakailanman.
Ikaw ang tanging lilim sa tag-araw, maging sa tag-ulan. Ikaw aking sandigan, siya kong lakas sa kahinaan. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon ko, tubig na papawid sa uhaw ko. Pagkas ako'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang himig ko sa awitin kong ito, Panginoon ko. Narito ako, pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon ko, tubig na papawid sa uhaw ko. Pagkas ako'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Maraming po salamat sa buhay na Diyos. Sa tuwing na po ang papuri ay aking ibinibigay sa Kanya, sapagkat yun po ang nasa niya, sa tuwing ang pinararangalan, pinapupurihan po siya, sapagkat tuwing ang nagagalak po siya. At yun po talaga ang, kumbaga, pag-aatas po sa akin. Kaya wag niyo po ako magsawaan kung sa tuwing na ako po'y tumitindig dito para magpuri sa ating buhay na Diyos. At ngayon naman po ay ang aking mahal na ina, ang aking alayan. Para medyo sumaya naman po kayo. Ano po? Virgen de la Merced, mahal naming patrona, at tao mong mahal, basbasan mong lupusan.
mahal. Salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa napakalam Diyos na tinig, sa tuwin na iyong inaalay sa ating Panginoon. Nagsasawa po ba tayo sa pakakinig ng mga nag-aalay ng awit? Hindi po, di po ba? Damang-dama po at kitang-kita po sa inyong mga ngiti sa labi ang kagalakan, sapagkat tuwirang ang pag-awit na ito, hindi po parang pag-awit lamang na nagko-contest ang sangkatauhan. Amen po ba? Kundi katotohanan po na ang bawat tumitindig sa harapan ay tinatawagan ng ating Ama. Hindi ginusto ni Pedro, hindi ginusto ni Maria na tawagin ng sino man, kundi kapag dito po sa harapan, katotohanan, ang Ama ang may kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa malamas na pinig na alay ng ating kapatid sa ating Panginoon. At ngayon naman po, sino po ang sa palagay niya ay sumisikdo-sikdo ang kanyang damdamin habang wala pa... sige po, bago ko po tawagin ang kapatid na Berhel, ay nais ko pong tawagin itong kapatid na ito. Kapatid na Caps, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ito po ay talagang tuwirang binubuhay ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sige po, mahal na kapatid. Isang magandang umaga ho sa inyong lahat. Ang maibabahagi ko lang ho sa inyo ay noong kami ay magmisyon sa Valenzuela. Ako po ay nabigyan ng biyaya ng mahal na Panginoon dahil po sa aking panaginip ay napaglinipan ko po silang tatlo, si Divine Mercy, si Apo Conche at saka yung mahal na Birhen. Sila pong tatlo ay pinaplos ang aking katawan. Kaya po magmula noon, ako po ay nakadama ng ginhawa sapagkat ang aking nadama ay silang tatlo ang nagtulong na maplos sa akin. Kaya po ako nagpapasalamat sa kanila. Matagal ko na po gustong magbahagi sa inyo. Kaya lang po, kinakabahan ako, parang ninenervyos. Kaya po, ganyan lang po ako nakapag-share sa inyo. Ang pagkakapanaginip ko po sa kanila ay si Divine Mercy, nakaputing-puti. Mahaba ang buhok, mahaba ang balbas. Si Apo Concheng, ganun din po, puting-puti ang suot. Samantalang si ng Birhen Santa Maria, ay parang manilaw-nilaw po ang damit niya. Kaya po ako nagpapasalamat dahil sa biyayang ibinigay sa akin noon ko lang nadama. Ligayang-ligaya po ang buhay ko. Ako po nung mapasok dito, may sakit din po akong diabetes sila katulad ninyo. Pero nung pong mahaplos ako ni Apo at saka ni Divine Mercy, parang bumaba ang blood sugar ko. Naging 100 na lang pong mahigit. Kaya pa ako nagpapasalamat sa kanila. Salamat po. Purihin ng Diyos. Nangangatog ang kanyang mga kamay sa kagalakan. Huwag kang matakot, mahal na kapatid. Espiritu ng ang pagyugyug sa'yo para lalo kang lumakas. Di po ba minsan nararamdaman natin, pag minsan aawit ka lang, maganyan yung kamay mo. Yun po ay paghahari po ng Panginoon niya. Huwag lang po natin aangkinin yung espiritu ng isa, kasi po, pag inangkin po natin yun, baka po tayo mag-collapse.
Dito po, hindi po pinahintulutan ng Ama, napakadakila po talaga ng Panginoon. Totoo po yung binabahagi ng ating mahal na kapatid. Habang kami pong mga koro ay nagpupuri dito sa dakong ito, na doon po, sa gilid po, putlang-putla po yan at umaagos po ang tubig sa kanyang buong katawan. Si kapatid na Jassel po yata yung niloob ng Amang Humablo, si kapatid na Marie at saka si Tita Glo po ata. Hindi ko po alam kung sino yung mga humaplos po sa kanya. Kaya napakadakila ng Diyos, patuloy na buhay ay ipinahihiram sa mga anak niyang matapat sa Kanya. Amen po ba? Ngayon naman po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Berhel Bustamante. At habang nagbabahagi po ang ating minamahal na kapatid, yung pong mga gustong sumunod na magbahagi ay huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matatakot. Sapagkat kalugod-lugod po sa Ama ang buong lakas ng loob na tayo tumindig sa harapan at ating ipamahagi ang mga hiwagang ating nakakamtan. Papuri at pasasalamat po makapangyarihan at walang hanggang Ama sa muli pagkakataon po na sa akin pinagkaloob mo upang makapagbahagi po sa harapang ito. Hinihiling ko po na mangunat maghari ang iyong banal na Espiritu upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po tayong panahon po ngayon? Ber. Kapag ka po magbeber, Pasko. Ba't po yung mga mukha natin parang mahal na araw? Magitian nga po muna tayo sa ating mga katabi at pakibati po nating kapatid. Magandang umaga. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, sa dako pong ito, lahat ng ginagawa at inaalay nyo ay hindi po sa tao nyo ginagawa. Ang pagpalakpak ninyo sa Panginoon nyo po yan ginagawa. Ang pagngiti nyo po na binibigay sa inyong kapwa, sa Panginoon nyo po yan ginagawa. Ang pag-awit nyo po, ang pagsasayaw nyo po, ang pagdarasal nyo po, sa Panginoon nyo po yan ginagawa. Kaya dapat kapag tayo po'y nagdarasal, nagsasayaw, nagpapasalamat, pumapalakpak, ibigay ang todo bigay, sapagkat sa Diyos natin ito inaalay. Tingnan ko nga po, isang buhay na palakpak para sa ating Panginoon. Diyos ko po, sa dami ng biyaya at pagpapala nating nakakamtan, palakpak nyo lang. Kung sabihin kaya ng Panginoon, anak, sabi ko sa iyo, papasalamatan mo ako sa pamamagitan ng palakpak, ganyan lang. Konti lang bibigay ko sa iyo. Subalit anak, nung sinabi kong palakpakan nyo nga ako, pasalamatan nyo nga ako sa pamamagitan ng palakpak, tinodo mo, kaya dumami ang biyaya mo. Tingnan ko nga po. Sabi rin po ng Panginoon, pag talaga sa biyaya, gusto nila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila po ng ating Diyos. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating ibinabalik sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, 3 gabi at 1 araw na po ako, 3 gabi na po ako nilalagnat at 4 na gabi na po akong nakikibaka po sa pag-ubo na napakasakit po dito sa dibdib hanggang sa likod na para pong pinuputol po. Subalit salamat sa ating Panginoon, kaalinsabay po ng aking paglagnat, nilagnat po ang aking tatay, ang aking nanay, ang aking tito, ang aking alagang bata, ang aking po kapatid ay nagkatonsil, sabay-sabay po. Pero salamat sa Panginoon, nagagampanan pa din po ang kalooban niya. Sila po ay nababanyusan, ako rin po ay nagbabanyus sa sarili ko, dahil wala naman po makakapagbanyus sa akin, kundi ang ating Panginoon po doon sa aming tahanan. Subalit salamat sa ating Panginoon, ang lahat po ng nilagnat sa aming pamilya, ang lahat po ng nagkasakit sa aming pamilya, gayon din po ako, sa patnubay at kapangyarihan ng ating Panginoon, sa pagpapabless po sa mahal na Apo Conching, ngayon po kami po lahat ay magaling na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, nung una po, hindi ko po maunawaan kung ano po yung sinasabing banal na espiritu.
kung ano po yung sinasabing Espiritu Santo. Ang alam ko po noon, ang Panginoon po ay may tinatawag na banal na Espiritu, subalit pagkatapos po noon, tapos na. Di ko po alam na ang banal na Espiritu pala ay malayang kumikilos sa buhay ng tao, malayang nangungusap sa kaisipan ng tao, at malayang nagbibigay ng kahiwagaan sa tao. Amen po ba? Dati po noon, nung una po ako natungo sa dakong ito, paglabas ko nga po ng seminaryo, dahil po nag-araw-araw po akong pumunta po dito sa banal na dambanang ito, lagi pong nanlalamig ang aking katawan. At para po akong laging gusto pong mag-blow. Tapos po namamanhid po itong aking ulo na para pong may nakaikot na napakasakit. At may nagsasalita po sa aking kaisipan, may naririnig po akong tinig. Dahil po hindi pa ganun ganap, kalawak ang aking pangunawa, kaukulan po sa banal na Espiritu, natatakot po ako. Kaya sa isang linggo po, 2 hanggang 3 beses po akong nadadala ng ospital. Subalit pagdating ko po sa ospital, ginagawa naman po lahat ng eksaminasyon, wala naman pong makita. So ang sabi po ngayon sa akin ay magpahiyang daw po ako, mag-relax, subalit wala pa rin po akong nararamdaman na kaginhawahan. Hanggang sa dumulog po ako sa mahal na Apo Conching. Ang sabi po niya ay ganito, "Anak, ang lahat ng nararamdaman mo at pinagdaraanan mo, dahil may pag-aata sa iyo ang Ama, at ayaw mo pang tanggapin ang kanyang espiritu, kaya't nararamdaman mo ang hirap ng pakiramdam sa katawang lupa mo." Ngayon po, ang sabi ko po sa kanya, "Mahal na Apo, ano pong marapat kong gawin?" Lagi po ako namamanhid yung aking mga kamay at lagi pong nagpapawis, nagtutubig po. Ang sabi niya, "Anak, ang lahat ng nararamdaman mo na yan, ang panlalamig sa kamay mo at nagpapawis iyan, yan ay kaloob ng banal na espiritu. Kaya't kapag ang kamay mo ay nagpapawis o nanlalamig, kung sino mang may karamdaman, idampi mo. At kapag nanampalataya ito, gagaling na totoo." Sabi po, ngayon po, eto na po. Ako po'y may kaibigan, si kapatid na Jay po. Hindi pa po ganun kalawak ang pangunawa niya sa banal na espiritu. Sabi ko po, isang araw dumaloy po ang banal na espiritu sa aking katauhan, sa aking pong kamay. Ang sabi ko po, Jay, sabi ng mahal na Apo, kapag daw nanlamig yung kamay ko at nagpawis o naglangis, ipahid ko daw. Saan ka ba may sakit? Bilisan mo, ituro mo. Ang sabi po niya, "Manahimik ka, pasma lang yan." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko naman po sa sarili ko, siguro nga pasma lang. Kaya po hindi ko po nun alam gamitin ang kaloob ng banal na espiritu. Tapos po, meron pa pong panlilinlang. Ang sabi po sa akin, papunta ako dito, sabi po, "Suriin niyo po, ganito po ang pandaraya." Sabi po sa kaisipan ko, "Huwag ka na ekang pumunta sa dambana kasi maaaksidente kayo sa daan." Sabi ko, Diyos ko, ba't kaya ako nagsasalitang ganito? Narinig ko po isa, "Pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko. Kapag ako ang tutunguhan mo, kaligtas ay isa sa iyo." Sino kaya ako ang banal na espiritu? Buti hindi ako maaksidente. Tumuloy po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bisan po kasi mga kapatid, sa buhay po natin, may nagkwento sa atin. Sabi ng isip, "Sige Eka, di ba Eka, alam mo rin yung baho nun? Sabihin mo Eka, sabihin mo. Ikaw naman walang pagsusuri." Ay, wapin nga na, balo ko nga na, wapin. Yung pong isang espiritu nang usap sa kaisipan, "Anak, huwag ka nang makisawsaw. Hayaan mo na lamang silang makasanlibutan. Ipinid mo ang labi mong taglay." Sino po ang banal na espiritu? Yung huwag dumaldal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinignan po ang lagayan ng bigas ng aking nanay. Paano kaya tayo ekang mabubuhay? Isang saing na lang yung bigas natin na yan. Berhel, ano na ba na eka ba? Sa bilang pagkatao po, mag-aalala na rin. Subalit kapag nangusap ang banal na espiritu, "Anak, ako ang pinagmumulan ng biyaya at pagpapalang naturingan. Karampot man, bigas niyong naturingan, pagkain ng lupang katawan. Kapag ako inyong pinagtiwalaan, mapasisibol ko yan." Alam niyo po kung bakit sumisibol ang bigas sa aming bangan? Pwede po kayo makikain, masarap po yung bigas namin. Kaya alam niyo po, kaya alam po sa piyesta na po. No? Alam niyo po mga kapatid, purihin ang Ama. Alam niyo po, tip,
Tip po na hindi pantao kung bakit dumadami po bigas namin. Hindi po kami naubusan, masarap po. Yung po sampagitang sinasabog ni Apo. Pag po nakuha namin yon, sasabog po namin sa bigasan. Isang araw po, nagsasaing ako. Inunaban ko. May lumutang pong itim. Kala ko po uod. Kaya po pala yung mga sampagitang bulok, nilagay po ng nanay ko. Mula po nang naglagay kami ng sampagita sa aming bigasan, di po kami naubusan. Subukan nyo po, manampalataya kayo, dadami rin ang bigas nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo po mga kapatid, hindi po ito isang pagmamayabang, kundi ito po isang kahiwagaan at kabutihan ng Diyos na sa maliliit na kaparaanan sa dakong ito na aming natututunan. Napakabuti ng Diyos. Yung pong mga candy ninyong napupulot, kung papahalagahan nyo po. Sabi po ng iba, kapag may ubo ka, huwag kang kumain ng candy, uubuhin ka. Sa dako pong ito, binabali yun. Inuubo ka, napulot mong candy sa ama sa katauhan ni Apo Conching, kainin mo, tanggal ang ubo mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng iba, kapag may sakit ka, gamot kagad. Sa dako pong ito, ang sabi ng Panginoon, manampalataya ka, sa tubig lang at hawak ng kinalugdan, gagaling ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa mga ngayon lang po, ang sabi po ng iba, sa lugar na ito, kulto. Sa lugar na ito, multo. Sa lugar na ito, demonyo. Ito pong sagot ko, Divine mercy, maawain. Kami po ay pagpalain. Happy Fiesta po. Panalangin iyong dinggin. Pamamagitan ni Apo Conching. Ang sabi ng iba, kami daw ay multo. Ang sabi ng ilan, kami daw ay kulto. Sabi ko naman, hindi yan totoo, pagkat kaming lahat ay mula kay Kristo. Divine mercy, maawain. Kami po ay pagpalain. Panalangin iyong dinggin. Pamamagitan ni Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin. Alam nyo po, sa iba po pag masakit ang balikat, ano-ano na po ang iniinom na gamot. Pain reliever. Kung ano-ano na po ang ginagawa. Dito po, pag may makirot kayo, ikmo at swete. Napakamura at walang bibilin. Kalakip ng pananampalataya, siguradong gagaling ka, sapagkat mga kapatid, sa dako pong ito ang nagre-reseta at naghahatol ay di tao. Ginagamit lang po ang tao, kundi ang naghahatol ay ang pinakamatalino, yaw na yung banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ko. Kaya sa inyo pong lahat, nawa po yung pong mga nakasibangot, sana naman po tumawa po kayo. Kasi po kung lagi kayo malungkot, kahit po dalhin kayo sa pinakamagaling na manggagamot, wala pong makakapagpabago sa inyo. Kaya kung malungkot po kayo, narito na po ang Panginoon, magsaya naman po kayo. Tama po ba? Alam nyo po, pag masaya ang tao, kahit walang pera, maganda. Walang makamurato ng Sino na po dito may biyayang natanggap, taas ang kamay. Amen. Taas po ang kamay ng mga inaantok pa. Taas po ang kamay ng may mga utang. Ala po na po. Kaya manalig at magtiwala po tayong lahat. Ang salitang banal na ibibigay ng kinalugdan ang ating mahal na Apo Conching. Sagot sa ating kahilingan. Tugon sa ating katanungan. Kagalakan sa ating kalumbayan. Sapagkat di taong nag-aalay, tao lamang ginamit sa harapan. Espiritong banal ang nangibabaw na mula sa amang mahal, Kristong tagapagligtas ng tanan. Maganda umaga po at maraming salamat. Purihin at dakilain ng Ama. Salamat, mahal na kapatid na Virgin. Gising na po tayo. Talaga pong natunghayan ko po ang kagalakan ng bawat isa. Talaga pong niloob ng Ama, magising tayong lahat, sapagkat nandirito na po ang pinananabikan ng bawat isa. Kaya po, doon sa mga gustong nais magbahagi, hindi man po ipinagkaloob sa araw na ito, may bukas pa, magsitindig